Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman ang gagawin natin. Okay, una nating pag-uusapan itong si Erwin Tulfo. May hiling itong si Erwin Tulfo at may panawagan siya. Ipapakita ko yung video sa inyo kung ano yung hiling ni Tulfo at ano ang kanyang panawagan. Okay, kasi nasasablayan ako eh. Sablay talaga, Tulfo. Kahit anong sabihin mo, sablay. Okay, yun una yung pag-usapan natin ha. Ito, pangalawang pag-usapan natin ay itong patungkol kay Attorney Castro. Itong si Attorney Claire. Si Ate Claire ninyo. Nagsalita na po siya patungkol dito sa AKAP. Okay? At isa sa mga sinasabi niya dito ay mahirap ihinto itong AKAP. Mahirap raw ihinto. Kasi tinatanong siya na papalapit na po ang eleksyon, wala bang plano ang Malacanang na ihinto muna itong pagbibigay ng mga ayuda. Kasi gagamitin ito ng mga mga politicians. Ang sabi ni Ate Claire, anong sabi niya? Hindi muna natin ihinto. Hindi kaya ng Malacanang na ihinto ang AKAP. Ay nako. Mamaya pag-usapan natin yan ha. Ito, pangatlo nating pag-usapan ay itong si Robin Padilla po ay nagsalita na itong si Robin Padilla patungkol po dito sa pag-aresto kay Tatay Digong. Okay? Kasi hindi pa ito nagsasalita si Robin Padilla eh. At isa sa mga sinasabi niya ay naguguluhan siya sa mga pangyayari, especially itong mga nagmamagaling na mga lawyers. Iba-iba yung mga may batas tayo pero meron pa ring magaling na lawyer. Naggaling-galingan ba? Pakinggan natin si Robin Padilla dyan. Ito, pang-apat nating pag-usapan ay patungkol ito sa impeachment ni VP Sara. Na excited na itong mga kongresista at todo ang kanilang paghahanda dito sa impeachment. Mamaya ipapakita ko yung balita na yan, okay? Ito, itong si Mayor Magalong, no, sumagot na siya dito sa hamon ni Attorney Claire Castro. So pakinggan natin, ipapakita ko yung video na yan na si Mayor Magalong po ay nagsalita na patungkol dito sa Administrasyong Marcos. Sablay rin naman yung sa totoo lang, no? Tama itong si Magalong eh. Dapat lang kasi believe ako dito kay Magalong, hindi siya takot. Brave nga na pagka-mayor itong si Magalong. Mamaya pakinggan natin si Magalong ha. Kasi talagang sasabihin ni Magalong kung merong depekto po ang gobyernong Marcos, sasabihin niya. Prangka-prangka, di ba? Hindi kagaya ng iba dyan, tiklop yung bibig. Di ba? Ito, patungkol dyan sa ayuda pa rin yan eh. Sige, next topic natin ay itong last but not the least, itong kakulitan ni Maris Umali. Sobrang kulit si Maris. Maris, bakit ka ba kulit? Kasi po, itong mga makukulit na tanong ni Maris Umali dito sa attorney ni former President Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Nare-real talk siya na ang dami niyang mga tanong na bang, di ba, may tinatawag naman tayong respeto sa mga tanong. Ito si Maris Umali, sa tingin ko, in my opinion, walang respeto eh. Walang respeto mo tanong. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ha. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, medyo yung boses ko guys, medyo may konti pa itong pagaw yung boses ko. Okay? So, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna
na i-like at saka i-share itong ating live, hindi pala ito live, recorded, para i-share itong video natin para guys, magising-gising naman itong mga bangag. Importanteng mag-like and share ha. Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, o meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live man tayo ang Donmar TV, ma-notify kayo dyan. Okay? So, importante po na mag-subscribe. Ang mga bago pa lang, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan. Naka-subscribe na ba lahat? Okay, simulan natin ha. Unahin muna natin itong si Erwin Tulfo. Nakita ko lang ito ha sa nag-trending kasi ito at ang daming nag-share. Ito yung sinabi ni Erwin Tulfo. Ready na ba kayo? Erwin Tulfo, pasok! Ngayong gabi po, meron po akong hihilingin sa inyong lahat. May, ano ba yan? Hihingi siya. Anong hihingin mo, Tulfo? Mayaman ka naman eh. Kung maaari po, ipagdasal po natin ang ating mga leader, Ay, naku. Nananawagan po si Erwin Tulfo na ipagdasal raw ang ito yung ibig niyang sabihin ang kanyang mga kasamahan ha, mga leader mga leader raw ang kanyang mga kasamahan. Oo nga Tulfo, tama ka, ipagdasal namin yan na hindi manalo. Ito Tulfo, ipagdasal namin yan no? Kasi nananawagan ka ng dasal. Hindi naman ibig sabihin, talaga susundin ko yung panawagan mo at hiling mo. Pero ipagdasal namin na hindi mananalo. Kasi alam po namin yung ibang mga kasamahan mo dyan, dati na yan, na mga senador na yan dati, Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, di ba? Anong nangyari sa Senado? Walang nangyari. So ipagdasal namin na hindi kayo manalo. Ikaw rin, ipagdasal ka namin na hindi ka manalo. Pati nga si Bongbong Marcos mong amo, ipagdasal rin namin na mamahinga na siya sa 2028. At saka si Martin Romualdez, ipagdasal namin yan. Yung amo mong si Martin Romualdez, ipagdasal namin na hindi siya tatakbong presidente. Kasi bakit ko ba nasabi yan? Kasi ako po'y naaawa sa bayan natin kung kayo yung leader. Kaya tama si Tulfo. Ipagdasal natin lahat ang ating mga leader, especially sa mga alyansa, na hindi kayo mananalo. Okay? Pagdasal namin yan, don't worry. Leader noon at leader ngayon, nabigyan sila ng magandang pangangatawan at malagpasan nila. Magandang pangangatawan raw. Bakit katawan lang? Ako, Tulfo, it's better na sasabihin mo, ipagdasal natin ang ating mga leader na bigyan nyo sila ng magandang isipan. Hindi pangangatawan. Kasi yung katawan ni Martin Romualdez sobrang laki na. Baka pala si Bongbong Marcos ang tinutukoy niya na bigyan ng magandang pangangatawan kasi gumaganon na baka may sakit na ba. So bigyan ng magandang pangangatawan. Hindi, walang biro, no? Dapat sinabi mo, bigyan mo ng magandang isipan na makapag-isip ng matino ba? Kasi mga para hindi masira sa mga pulburon ba?
Ay, nako. Ah. ang mga pagsubok na dinaraanan nila ngayon. Ipagdasal din po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko talaga lubos maisip kung ito ay masenador. At ito yung mga... Tingnan nyo ha, yung speech niya, walang laman. Sa totoo lang. Alam mo, Erwin Tulfo, bagay ka lang sa radyo talaga. Yung bumabanat ka, doon ka magaling. Pero kung sa politika, kung ikaw na yung masenador, di ko lang nga alam kung anong gagawin mo. Ay, kung manalo ito, kawawang bayan, sa totoo lang. That's my opinion, Tulfo, ha. Nagabayan siya ng Panginoon as He leads this country forward. Yun lamang po ang aking masasabi. Hindi ko na po pahabain pa. Yun lang po ang aking request. Pag-uwi po natin ngayong gabi, isama po natin sa panalangin ang ating mga leader noon at ngayon. Maraming salamat po. Ako po si Erwin Tulfo. Alam, sa totoo lang, no? Ako nagdadasal ako. Kasi talking about nagdadasal, ako araw-araw nagdadasal ako na itong bayan natin ay mapunta po sa tamang daanan. Ako, naniniwala ako na ang mga leader po ng PDP, no? Itong mga itinaas na mga kamay ni former President Duterte, ito yung mga tao na naniniwala si Tatay Digong na susunod sa kanyang mga yapak at susunod sa kanyang mga prinsipyo. Kung itong grupong ito, itong alyansa ng Bagoong Pilipinas, kung ito yung iboboto natin, alam naman natin ang leader nila. Alam naman natin kung gaano sila ka-sosyal, na hindi naman sila tumitingin sa masa. Di ba? Bakit natin iboto? Yun lang po ang aking masasabi dyan kay Erwin. Real talk, ha? Opinion ko ito, Erwin Tulfo. Ito, next nating pag-usapan ay itong si Attorney Claire Castro ay nagsalita na po siya patungkol sa AKAP. Okay? Na tinanong kasi siya baka may plano ang Malacanang na ihinto muna itong AKAP na ito. Kasi itong AKAP na ito, papalapit na ang eleksyon, ibang mga kandidato dyan, ginagamit itong AKAP. Yung ibang mga politicians dyan, yung mga tumatakbo, magbida-bida sila dito sa mga ayuda. Para magmukhang sila yung namimigay. Pero yun pala, always remember, lagi ko itong sinasabi sa inyo, taong bayan, na wala po tayong utang na loob dahil binibigyan tayo ng ayuda nitong mga government agencies. Okay? Wala tayo. Pera nyo yan. Dapat nyo lang yung tanggapin. Pera nyo yan. But hindi yan pera ng mga politiko. Okay? Heto po, si Castro. Good morning po, Yusek. Nag-start na po yung election campaign for local elections at may mga bali-balita po na may mga ilang mga kandidato gumagawa ng paraan para masakyan po yung AKAP, pamimigay po ng AKAP. With the upcoming oral arguments po sa Supreme Court, meron po bang kautusan ang Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng AKAP? Mahirap po kasing ihinto. Mahirap po kasing ihinto. Ulitin ko, mahirap po kasing ihinto. Alam mo, Castro, no? Hindi po ayuda ang pangangailangan ng tao ngayon. Ang kailangan po ng taong bayan ngayon, hindi pera. Ang kailangan po nila pagkain, na murang pagkain. Okay? Murang mga bilihin. Yun ang pangangailangan. Kasi po yung mga ayuda-ayuda na yan, in just 1 or 2 or 3 days, wala na. Yung iba dyan nag-scatter.
Yung iba dyan, bumibili ng mga kung ano-anong mga cellphone. Alam natin ha, ano ang epekto nitong ayuda. Hindi kasi natin alam, once maibigay na natin yan sa taong bayan, hindi natin kontrolado kung ano ang bibilihin nila. Okay? Buti yung iba na ibibili nila ng pagkain, walang problema yan. Pero, mali sobrang mali. Walang disaster, wala namang bagyo, pero bakit namimigay tayo ng ayuda? Wala namang pandemic, namimigay ng ayuda. Diba, sa totoo lang, hindi po mahirap ihinto. Hindi po mahirap. Kayo ang nahihirapan. Ito yung analysis ko, Claire Castro ha. Kayo po ang nahihirapan na ihinto yung ayuda na yan, yung akap na yan, kasi natatakot kayo na hindi kayo manalo. Kasi alam ninyo, nung pag-aresto nyo kay Tatay Digong, na-realize ninyo na sobrang dami po ang supporters ng mga Duterte. Kaya, hindi ninyo kaya tigilin ang akap at ayuda. Di ba? Real talk yan. Ang pagbibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po, hindi taong bayan ang umaasa sa ayuda at akap. Kayo. Kayo ang umaasa na manalo kayo. Castro ha, huwag mong baliktarin. Yang mga ginagawa ninyong mga ayuda na yan, hindi po ang taong bayan umaasa dyan. Kayo po ang umaasa. Kasi yun na lang po ang nagbibigay sa inyo ng chance na mananalo yung mga amo nyo dyan pagdating ng eleksyon. Kasi may maano pa may ma-hypnotize, malilin lang pa ay, namimigay si Romualdez ng ayuda, iboto natin yan. Hindi nila alam na hindi yan pera ni Martin Romualdez. sa survey ay di umanong tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda. Nasanay na sila sa ayuda, di ba? Yan ang hirap sa inyo bigay kayo ng bigay ng ayuda. Ngayon, ang taong bayan umaasa na sa ayuda. Para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So follow up lang po, ma'am. Isa po sa mga contentious issues po dito sa 2025 ito nga pong allegedly ay insertions ng AKAP. Kukumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang, doon po sa mga allegedly mga insertions ng bicameral conference. Sa nakaraang 2025 po? 2025 po. Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa BICAM. Tayo po ang pagtutuunan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill. Kung ano man po ang naging issue sa kanila, kung mayroon man, yun po ay trabaho lamang po ng legislative at kung tayo makikialam sa kanilang gagawin sa pagbalangkas ng budget ay baka sabihin pong alam nyo, hindi kayo nangingialam. Hindi kayo nangingialam. Pero after that, BICAM na yan, saan pupunta? Ipupunta rin naman yan sa inyo At the end of the day, ang executive po ang pipirma niyan. Kaya nga, lagi itong tinatanong Castro, sino ang nag-fill in the blanks? Nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na Tapos tama itong reporter, anong ginagawa ninyo? Nganga lang kayo. Nganga lang kayo ng nganga.
sagutin nyo, Castro, sinong nag-fill in the blanks? Tapos pong mapirmahan yung GAA, adjustments ng kung ilang millions from one department lilipat sa kabilang department, paano po yun? Nire-review lamang po iyon para po sa pag-spend po ng budget. Tapos na po. Dahil may mga cut to. Araw-araw pa po para as of the moment, ang pagkakaalam ko po ay nagkaroon ng mga review. Tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pagre-review. Hingi po kami update. Thank you. Opo, salamat po. Diba? So, alam niya natin na ang legislative, pagtatakpan yung kabalastugan doon sa kabila, at itong kabila naman, pagtatakpan yung kabalastugan ng... Ay, nako, sinong pinaglalaroan nyo? Taong bayan? Ha? Ay, nako, ito. Si Robin Padilla po na, di ba, matagal namang nananahimik na itong si Robin Padilla. Hindi pa siya nakapagsalita po patungkol dito sa nangyari kay former President Duterte. At ito, for the first time, pakinggan po natin ang statement ni Robin Padilla. Play. Since po na makulong ho si dating Pangulo, hindi pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Ano pong pinaka dahilan dito? Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Kaya doon na lang po tayo. Tama di ba? Ito, take for example, itong si Attorney Conte. Yung Conte lang yung utak ba? Na sinabihang bobo ni VP Sara. Di ba na, siya, example lang ito sabi niya, 30,000 mahigit yung nabiktima sa war on drugs ni Tatay Digong. Di ba? Sinabi ni VP Sara, magbigay ka ng pangalan. Alam niyo ba kung anong sabi niya? Hindi, yan, diversionary tactics yung ginagawa ni VP Sara. Bakit niya tatanungin yung mga pangalan? Abogado ka, lawyer ka. Kailangan po tayo ng datos niyan kung talagang totoo ba yung ginurgor. Di ba? So, yan ang ibig sabihin ni Robin Padilla. Itong mga lawyers na ito, may kanya-kanya silang mga mga pautot na mga magaling raw siya sa batas, ganun, ganyan. Pero ibang mga lawyers dyan, tinutwist yung batas Ang ibang yung mga BO na mga lawyers, ito yung mga bobo na mga vloggers kagaya nila Claire, nila Conte. Yan ang mga BO Hinahanapan nila ng lusot yung batas o yung issue. Okay? Pero yung mga magagaling na mga lawyer, kagaya nila Panelo, Topacio, Attorney Torion, at marami pang iba dyan, BP Sara, Tatay Digong, mapapansin ninyo, ang mga sinasabi nila, batas, batas, batas. Follow lang tayo kung ano ang nakasaad sa batas. Yun yung mga magagaling na lawyer. Lahat ng mga galaw, batas. Pagbabasehan natin yung batas. Yun ang maganda. Sa realidad. Ano ba yung realidad? Isa lang po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito sa Dahig? Anong ginagawa natin sa ICC? Tayo po ay unang republika sa Asia, tandaan po natin. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-Dahig patungkol sa batas? Huwag na po tayo matalinuhan dito. Ito si Robin Padilla hindi ito lawyer. Pero may common sense
Kaya nag-number 1 itong naging senador eh. Sa totoo lang, tama si Robin eh. Matagal na tayong merong gobyerno. Isa tayo sa mga pinaka-veteranong bansa sa Asia when it comes to democracy and we have government. Bakit hanggang ngayon umaasa pa rin tayo sa mga dayuhan para ililitis natin ang isang kaso? Kagaya nito nangyari kay Duterte. Kaya nga, si former President Duterte, tumiwalag tayo sa ICC nung panahon niya. Kasi ipinakita ni former President Duterte na ang bansang Pilipinas po, gumagana po ang justice system natin. Nung panahon po ni Pinoy, di natin maintindihan bakit nangangailangan pa sila ng ICC. Ngayon naman, sa panahon ni Bongbong Marcos, denial naman. Wala raw jurisdiction pero pinapapasok dito. Hinuhuli pa, tinutulungan pa. Di ba? Alam niyo ba kung anong sakit nitong bansa natin? Away politika. Kasi yung ibang mga politicians dyan, hindi kasi nila matanggap-tanggap na kung isinusuka na kayo ng taong bayan, huwag niyong pagpipilitan yung sarili ninyo. Ganun lang kasimple yun. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay niyo. Yung dyan yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay? Correct, nyo? exactly. Hindi naman po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Correct. Yun lamang po. Yun lang ang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Matanda na si Mayor. Nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Napakasakit pong isipin yun. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong na uuwi. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang The Hague ay sentro ng human rights at nandito po lahat ang karamihan ng mga leftists na sinasabi po nating naniniwala sa karapatang pantao, parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after ho na dinala ko dito sa dating Pangulo. Ay po, naniniwala po akong uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa sa kanyang pagpapaliwanag. Talagang illegal ang ginawa sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi hindi nga po nasunod yung due process. Kaya ako po'y umasa. At sa gabi nagdarasal na kasabay ko siyang uuwi. Diba? Ako, sa totoo lang, no? Itong pangyayari pong ito, kahit sinong mga lawyers ang tatanungin mo, illegal talaga yung pag-aresto kay Tatay Digong. Yun lang po. Illegal. Kaya nga humahanga ako dito kay Robin Padilla. Kasi hindi niya talaga iniwan si Tatay Digong sa simulat yung una hanggang ngayon na to the yung pinaka matinding
pagsubok ni Tatay Digong ay nandyan po si Robin Padilla. Okay? Saludo po ako sa iyo, Sir. Sir Robin, at ingat-ingat po kayo dyan sa dahig. At bantayan nyo po si former President Duterte. Okay? Ito, punta tayo sa next topic natin. Itong mga kongresista. excited na sila sa impeachment ni VP Sara. Ay, nako. Ito. We have testimonial, we have documentary evidence, and it's the mere fact of saying those things that the Vice President is charged under Article 1. So hindi po natin kailangan na mag-witness ang Presidente, ang First Lady, ang House Speaker para mapatunayan na nagkasala ang Vice President under Article 1. Nakapaloob sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko, matinding paglabag sa konstitusyon at pagkomit ng high crimes. Nasira ang tiwala ng publiko kay VP Sara? Bakit taas pa rin ang rating niya? Bakit yung isa bumagsak yung rating ni Bongbong Marcos? Yun lang tanong ko. Sa umano'y pagkontrata ng assassin at planong pagpapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, si House Assistant Majority Leader San Juan Lone District Representative Bel Zamora, kasama si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tututok sa Article 1 ng impeachment complaint. Ayon sa San Juan City Congresswoman, hindi na kailangang humarap ni na PBBM, First Lady at Speaker sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. At kahit si VP Duterte, hindi rin kailangan. Sabi nila, hindi na raw kailangan humarap itong si F. Eliza, Bongbong Marcos at si Martin Romualdez kung merong paglilitis. Hindi na raw kailangan sila. Actually, tama, hindi sila kailangan. Hindi rin sila kailangan ng bansa natin, sa totoo lang. Kailangang humarap dahil mayroon na silang sapat na ebidensya kaugnay nito. We have testimonial evidence, we have documentary evidence, so sapat na po. Tinutukoy ng kongresista ang mga binitiwang pahayag ni VP Duterte sa isang press conference noong nakalipas na taon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na. Ito yung pagkukunan nila ng ebidensya na grounds for impeachment kay VP Sara. Okay? So, tingnan lang natin kung anong takbo ng magiging paglilitis nito. Ma'am, pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang paghahanda at pagpupulong ng House Prosecution Panel. Yan na si Ortega, Ortega. At si Ortega yan, tapos yung yung anong tawag dito, Boy Atabs. Si Bata. Yan. Sinabi ni Tatay Digong, iho. Nahinati na sa mas maliit na grupo kada article of impeachment. Nakapagsagawa na rin anya ito ng mock trial o pagsasanay para sa nakaambang paglilitis. Samantala may mga apelyidong gaya ng Pampano, Kasim at Bacon sa mga nadiskubring recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang mga pangalang tinawag nitong Team Grocery, kabilang umano sa recipients. Itong si Ortega naman, itong si Bacolao, ang corny mo. Team Grocery raw. Team Grocery. Kung mayroong Team Grocery, ano kayo? Team Manila Zoo. Ang mga may pangalang Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon, Sala Kasim. Ang mga pangalang ito umano ang nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit o COA, giit ng House Prosecution. Mas titibay ang ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng alegasyong maling paggamit at paglustay sa confidential funds nito. Mapapalakas ang
ebidensya, gaganda ang pag-present ng prosecution pagdating po ng impeachment trial. Ipinauubaya naman ng palasyo sa Kongreso ang ebidensyang nakalap kaugnay ng paggastos ng confidential funds ni Vice President Duterte. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po itong si Claire, no? Parang parang hindi PCO sa totoo lang. Alam mo ba, sa totoo lang, Claire, ikaw yung isa sa mga dahilan bakit bumagsak ngayon ang rating ni Bongbong Marcos. Kaya, Bongbong Marcos, mag-isip-isip ka na ngayon, kung gusto mo pa bang mananatili ito. Kasi noong pumasok si Attorney Claire sa opisina ninyo, bagsak rating mo. ang taong bayan mismo ay nagtataka kung... At hindi lang yan basta-basta na bagsak, sobrang bagsak. Tingnan nyo mga latest survey. Sobrang bagsak. Sa simula ng atakihin niya itong mga Duterte, wala na. Goodbye. Bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP? At ito po mga ebidensya na po yan na ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. Una nang sinabi ni VP Duterte na hindi ito makapagkomento kaugnay ng mga kahina-hinalang pangalan dahil hindi nito alam kung paano humawak ng ebidensya laban sa kanya ang Kongreso. Rosa Licoz, UNTV. Diba? So, kung mapapansin ninyo, no? Kung mapapansin ninyo, ang executive, which is sina Bongbong Marcos at itong sila Claire Castro, at itong legislative, itong Kongreso, sila rin yung kinukuna ng mga opinion patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Di ba? So ano masasabi? Bakit ko ba yan na-mention ito? Kasi sila itong ito opinion ko ito at ito yung analysis ko. Ito yung silang grupo, masasabi natin sila yung mga grupo yan sa Kongreso at itong executive naman, alam naman natin pinsan at yung 'di ba si Bongbong Marcos, sila yung atat at excited dito sa impeachment ni VP Sara. Kasi po kung laliman nyo talaga ang inyong analysis, si VP Sara po is really a threat. At sure na po tayo dyan na kapag si VP Sara po ang tumakbong presidente sa 2028, mananalo yan. At alam nila, sa kangkungan po pupulutin si Martin Romualdez. Di ako nagbibiro dyan. Walang gustong kumalaban ni VP Sara kasi alam na po yan na mananalo si VP Sara. So, ito na lang yung pagkakataon nila na gibain nila si VP Sara through impeachment. Kasi nakasaad kasi natin, lagi ko yung pinapaulit-ulit na in-explain dito sa Donmar TV, na once ma-impeach itong si VP Sara, hindi na yan po pwedeng tumakbong presidente. So, dito sila lahat nakatutok. Ang hindi ko pa mabasa, itong Senado natin. Kasi sa Senado natin, alam ko merong mga nagsasabi sa akin dyan na itong mga Senado, meron dyan mga kampe ni Bongbong Marcos, pero sa totoo lang, ginagamit lang si Bongbong Marcos kasi nasa kanya ngayon ang makinarya. Pero ang totoong dahilan yan, ayaw rin nilang awayin si VP Sara. Meron dyan sa Senado, kaya nga hindi makausad-usad itong sina Hontiveros dyan Kasi nag-iisa lang kahit nga si Coco Pimentel, no? Ang mga Duterte parang dumidistansya rin siya na meron ng konting pitik pero hindi niya kaya kasi may history rin yan si Coco Pimentel na naging kaalyado niya ang mga Duterte. So mahirap sa Senado.
Yung iba dyan, alam naman natin, ang daming manggagamit, pati nga yung ate ni Marcos, na si Amy Marcos, di ba? Kumakampi dyan sa kay BP Sara. So mahirap nilang gibain si BP Sara dito sa Senado. Kaya ngayon, kung pakikinggan mo ang naratibo ngayon, nandito po sa Kongreso at sa Malacanang ang atat na atat at very excited po na ma-impeach itong si BP Sara. Oh. Okay, next topic tayo ha. Kasi po, ito yung nangyari. Alam na po ng taong bayan na meron pong kabalastugan sa gobyernong Marcos. Pero ibang mga mayors dyan, ibang mga governors dyan, tahimik. Okay, tahimik lang yan. Ma-mayor ka man, ma-kongresista ka man, ma-senador ka man, ma-governor ka man, ano mang posisyon mo sa bansa, tahimik lang sila. Alam nila na marami pong corruption ngayong nagaganap. Alam nila na weak ang administrasyong Marcos. Alam yan nila. Huwag na tayong magbulaan. Pero tahimik lang sila. Ngayon, bihira lamang po ang isang government official na mag-iingay. Bihira lang talaga yan. At isa na dyan, si Mayor Magalong. Noon pa ito Hindi ko masasabi na itong si Mayor Magalong ngayon ay nagbida-bida. Kasi noon pa yan Nung panahon pa ni former President Duterte, maingay na itong si Magalong. Kilala ko itong taong to, hindi naman kilala personally, kilala ko ang ugali nito basing on my analysis sa mga social medias and sa mga interview niya sa media. Ang nakilala po natin kay Magalong ay hindi po siya yung tipong plastic na pagka-mayor. Kasi kilala po siya kung merong kabalastugan na nangyari, talagang isisiwalat niya yan. Kahit presidente, kaibigan niya pa, si Magalong po, sasabihin niya talaga kung ano ang pagkukulang ng administrasyon na ito. Ngayon, sabi ni Magalong, di ba, may revelasyon siya patungkol dyan sa mga ayuda-ayuda na yan, na naniniwala si Magalong na meron talagang corruption dyan sa mga ayuda-ayuda na yan. Di ba? Ngayon, hinamon siya dito ni Atty. Claire Castro na ilabas mo ang ebidensya mo, Magalong. Kasi alam naman si Atakdog, kahit alam niyang mali, talagang kakampihan at kasi yan naman talaga ang trabaho niya, di ba? Ngayon, nagsalita na po itong si Mayor Magalong. Okay? Patungkol dito sa hamon ni Atty. Claire. Pakinggan natin si Magalong Magalong, pasok. Well, alam mo naman na dapat natin intindihan din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggit. Tama, sabi ba? Di ba? May talaga, may utak talaga itong si Magalong Hindi sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo Nandyan din sa social media ang ebidensya. Di ba? Nanghihingi ka kasi ng ebidensya, Atty. Claire Castro. Tingnan nyo, Claire Castro. Sino ba yung mga kandidato na namimigay ng... di ba? Bawal ang isang kandidato na sila mismo yung nagbibigay ng pera sa taong bayan. Pero bakit kumakalat yan ngayon sa social media? Harap-harapan, may naka-video. Sila mismo nangingialam dyan sa ayuda na yan. Bakit hindi ito sinisita ng COMELEC? Sino ba namang hindi mag-ingay itong si... Kasi yung ibang mga mayor tahimik. Hindi ibig sabihin na si Mayor Magalong lang, nag-iisa siyang nag-iingay patungkol dito. Hindi ibig sabihin mali siya kasi siya lang mag-isa. Kasi po, nakasanayan na kasi natin na kung sino yung marami, yun yung tama. Baliktad ngayon dito sa Pilipinas Kung sino pa yung isa na nagsasalita na sa tingin natin ay tama, yun pa yung biniblame natin. Sa kung tutuusin lang,
Grabing harap-harapan, nakabalastugan ng ginagawa ng gobyernong ito, yung sa social media. Kitang-kita na natin lahat. Pero sino ang nagsasalita? Isa lang, ito lang. Si Magalong lang ang nagsasalita. Kayong mga mayor dyan, kayong mga governor dyan, tatahimik na lang ba kayo? Huwag niyong sabihin na kayo rin. Corrupt din kayo. Kasi kung hindi kayo corrupt, dapat mag-ingay kayo. Hindi ibig sabihin na kakampi ko yung Pangulo, kaalyado ko yung Pangulo, tatahimik lang ako. Hindi ganyan. Binoto kayo ng taong bayan para magserbisyo sa taong bayan. So kung sa tingin ninyo, niloloko na ang taong bayan, mag-ingay naman kayo. Kagaya nitong ginawa ni Mayor Magalong. Kaya hindi tayo uunlad. Kaya hindi uunlad ang bayan natin kasi isa na lang ang nagsasalita ngayon. Yung iba tahimik. Una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines. Pero ito yung na-distribute. No? At ang sino na kinabang dito? Mga congressman na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming... Sir, tumakbo kang sir? Tumakbo kang senador? O vice president? Ibuboto ka namin? I-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar, talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil dun sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napakadisente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for the SWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na, na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon good day Kong, nakalagay pa doon So, ibig sabihin sila na naman. Unang-unang, trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. Hindi yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Nakasawsaw kayo niya basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece. Believe ako dito sa kay Mayor Magalong Kasi wala nang wala nang pasikot-sikot pa. Ito yung tao na walang pretentious. Hindi nagpre-pretend. Talagang tunay. Tunay, prangka, nasa'yo na lahat, sir, sa totoo lang. Mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP, pero dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Sapol sila dito sa explanation ni Magalong Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Correct. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan, basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan, sila pa yung mga suppliers. Nandiyan na naman yung mga contractors na yan, mga buhaya. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan.
Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin another 15%. Kanila na lang ho lahat. No? Ganyan ho katakaw ang ating mga babatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo. Yan po yung mga ebidensya. Alam mo naman alam niyo, sa totoo lang, maraming pera ang gobyerno natin. Maraming pera ang Pilipinas, sa totoo lang. Pero sad to say, merong mga buwaya na mga government officials na ginawang negosyo po ang kanilang pagtakbo, ginawang negosyo ang kanilang pagka-mayor, kongresista, na sila po yung mga umasenso sa buhay. Sila po yung yumayaman dahil sa pera at kaba ng bayan. Imagine this, meron tayong ganitong problema sa Pilipinas. Harap-harapan yan. Pero ni isa sa atin, except kay Magalong ni isa sa atin, yung mga nandyan ngayon sa pwesto, wala man lang yung mga nag-iingay ngayon, kung hindi man si Magalong, ay mga kaalyado po ng mga Duterte. Pero yung iba dyan, yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos, yung mga nasa administrasyon ngayon, yung mga pro-administration ngayon, ni isa sa kanila, wala man lang magsalita. Wala man lang nagsita dito. Di ba? Ganyan po kababoy ang administrasyong ito. Sa totoo lang. Ganyan po sila kababoy. Kaya importante po ang boto ninyo ngayong 2025. Now, ask yourselves, gusto nyo bang itong administrasyong Marcos? Mananatili pa ito sa 2025 o sa 2028? You better vote wisely. Yun lang ang mapapayo ko dyan. O ito, last nating topic, itong si Maris Umali, no? Itong kulit na mga tanong niya dito sa attorney po ni former President Duterte na si Nicholas Kaufman. Okay? Medyo po hindi maganda yung audio dito pero pakinggan nyo lang kasi mahangin eh. Ito pa si si Maris Umali lagi itong binara ng lawyer kasi makulit eh. Walang respeto yung mga tanong ni Maris Umali eh. Yung makulit, pumipilit. Alam na nga niya na hindi pwede yung mga tanong patungkol dyan sa mga legality sa kung ano ang mangyari sa kaso, pinipilit pa rin itinatanong. Ito, panoorin nyo. How is the former president today? In good spirits. After 3 weeks of being detained, has he finally adjusted to the living conditions inside the detention facility? Well, you know that he celebrated his 80th birthday the other day. He's an 80-year-old man and he has all the conditions and medical issues that accompany a man who's 80 years old. So adjusting to any new form of life is always difficult, especially if it's prison life. Aside from being in high spirits, how else is what else is the former president feeling right now? What do you want to tell you? We discussed. Yes. Well, it's something that's called. Well, I'm glad you've come out with it and been honest about it. Yes. But there's something which is called client-attorney privilege, and I'm certainly not going to discuss it with the media. The Duterte camp believes that 181 initial pieces of evidence that was submitted by the prosecution to the ICC is not really enough to prove crimes against humanity. Ito ang mga tanong ni Maris Umali. Ito yung mga tanong na hindi pwede sagutin ng attorney kasi po delikado yan. Kasi po kung ano man ang magiging sagot ni Attorney Kaufman, pagbabasihan yan sa mga kalaban. Diba? So, ingat sila sa mga ganito. Nag-iingat po sila.
Hindi yan kagaya ng mga ibang mga lawyer nila, Attorney Conte, Attorney sino ba yan? Si Castro. Hindi ito kagaya ni Conte at ni Castro na magpapabida-bida sa media. Okay, they are very focused sa kaso. So ingat sila. As much as possible, ayaw nilang pag-usapan. Pero ito si Maris Umali, nagpupumilit. Pakinggan nyo. Share the same belief, sir? Once again, and as I said earlier, disclosure is a confidential matter. Sinabihan na siyang disclosure at confidential ito. Maris Umali, ang kulit mo. It's a confidential proceeding. I'm not entitled to discuss issues of disclosure. Di ba? But is it really necessary? Diba? Kulit talaga. Tanungin talaga niya yung mga legali, yung mga mga technicalities. To name all 3,000 victims. Tanong na naman siya. Walang respeto itong si Maris eh. Of the Duterte's war on drugs. Tingnan niyo yung sagot ni attorney dyan. As I told you, I'm not going to get into that. As I told you. Tingnan, ha? Sinabihan ka ng as I told you. Ay, si Maris, ang hina ng utak mo, Maris. Ang tigas ng ulo mo. Disclosure. I'm certainly not going to discuss matters concerning alleged victims. As I said earlier... Humingi pa ito ng calling card ni attorney, hindi naman binigyan. Deserve. Victims have a role in the process. We have to respect that role, and we hope that everyone will respect that role. Whether or not we agree with what the evidence coming out of the victims is a totally different matter, but we will argue that in court, not here. You previously said that there is a compelling reason to believe that the case against the former president will be junked before the confirmation of charges hearing? Well, the word junked is not something that I used. That was something that a reporter earlier used. So what is your term, what I'll sir? say is that there is a compelling argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippine situation. That is a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a Maris, hindi ka pa rin hihinto. Sinabihan ka na. Na hindi nga pwede kasi once yan nakabinbin na yan sa korte na yan, hindi na pwede yung sasabihin. Argument. It's an argument that the defense will raise. This is something that's been argued over the last number of years. It's certainly not an argument that I'm going to litigate here in front of the media. It's something which we will present to the judges in due course, and the judges will take their decision. The ultimate deciding body is the judges, not me. How complex is the filing of the interim release, and what factors will you consider? Another technicalities na naman ang tinatanong niya. Ay, naku, Maris. Or filing one? Well, you're presuming that there is an application for interim release. And You once again, you said you're thinking of... Diba? You're presuming. Yung mga tanong kasi mo, mga Maris Umali so sablay rin Magpipresume ka na akala mo ganyan na wag mo, attorney yan, hindi mo papapaikot yan, Maris. About it, right, sir? Everyone thinks about interim release at the ICC. Interim release is a right. And it can only be tempered... Akala siguro ni Maris mapapaikot niya yung attorney. ...by three factors. The first of which is the risk of flight. The second of which is the risk of interference with witnesses or with the evidence. And the third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation. So there is a right for Mr. Duterte to be released. We are working on that. But the timing of when we intend to introduce such an application is yet to be decided. Has the former president made any statements or requests regarding the ongoing protests in support or against him, and why or how will this protest interfere with the case? Well, what I want to say on that matter is that the other day he celebrated his 80th birthday. There was a huge outpouring of support and love both in the Philippines and here in the Netherlands. And that has touched him. He's been made aware of it, and he's very grateful for that. The family want to make him believe he insists there should be no interference of the judicial process. Ano kasi yung hangin mahangin kasi dyan Politics is one issue. He's aware of what's going on in the Philippines. Politics will take its course. But that has nothing to do with what's going on here at The Hague. What's going on here at The Hague is a judicial process, and it should be allowed to run its course. There should be full respect for all participants in that process, the prosecution, the defense, and the victims' counsel, who will make their submissions in due course. No one should interfere with that process. Tama si Nicholas Kaufman, dapat bigyan natin ng respeto ang both parties.
yung sinasabi nila na mga biktima at yung itong inakusahan na si former President Duterte, tama eh. Di ba? Ganito yung mga matatalinong mga lawyer. Di kagaya ni Castro at ni Conte na konti lang yung utak kasi one-sided. Buti pa ito, kahit pumapanig siya dito kay Duterte, pero sinabi niya, respetuhin natin both parties. Ganyan ang mga hindi sarado ang mga isip. Let it run its course. Yes, we understand that. But has the... Ay, ang kulit mo, Maris. Kulit talaga, ang kulit. Present or the ongoing protests or gatherings Tingnan nyo, sisitahin na naman siya dyan. of the supporters have made any impact already for the president to actually I think I've answered that request question. that? I've told you that the president has been I made told you. Kulit mo kasi. aware, the former president has been made aware of the outpouring of support and love for him. It's touched him, especially on his 80th birthday. Yes, we understand that. But for him to be able to... Grabe naman si Maris McDonald. Yes, we understand that. Walang respeto. Talaga. Ganyan, nakakasira ka ng imahe ng GMA. Totoo lang. or to actually request his supporters not to interfere. Has it gone That's fully endorsed by awry? him and his family. That's their wish and prayer. Attorney Kaufman, Vice President Sara mentioned during the president's birthday that the president is learning to wash his own laundry. Is that something that he really has to do himself? Once again, I'm not going to go into conditions inside the prison. I respect privacy. This is a Diba? Yung mga tanong ninyo ba, pati yung paglalaba, attorney yung pasasagutin ninyo? matter for the family themselves and for Mr. Duterte himself. It's not my position as his lawyer to start commenting on what happens inside the prison in his daily routine. But his medical medicines, maintenance medicines, is someone administering that for him? Well, I certainly hope so. Sir, I understand you recently underwent an operation. Will this affect your... Pati yung kondisyon niya, tinatanong. Imagine that one. Naman. Respeto nyo naman yung mga tanong ninyo. Duty or the ability to defend the former president? I had an umbilical hernia which was fixed within 2 days. I was on the So, ang sagot rin niya, pang-iinsulto yan eh. plane the following day, much to the annoyance of my own doctor. So you're I'm recovering fighting well. defeated is what that's what you're asking. Sir, in great health. Okay. Super health. Okay. Sir, there's I don't run a marathon, but I'm in good health. Sir, there's there's also an argument that they say that the cases filed or the cases happened during the time that we are still part of the ICC, the Philippines is still part of the ICC. Would you care to comment to that? Once again, I think you're touching on the argument of whether or not jurisdiction can be exercised. That is something which we will litigate in court, not here. Sir, if what I read is right, you previously called Karim Khan as someone who cannot be bought and someone who is a friend of yours. Now, is that true? And how are you ready to face him? He's a colleague of mine. I've known him for years. Okay? And there is nothing whatsoever to suggest that Karim Khan in any way whatsoever is acting other than in absolute good faith. Do you believe that it's going to be a difficult battle in the court, considering that you respect him and you believe that he is also a very good lawyer, Not just at like all. you? And if you know how we all work and how the law works, we are impartial. We are officers of the court. Kasi yung lawyer sa kabila, yung magiging kalaban niya, colleague niya. So tinatanong siya ni Maris kung is it gonna be hard kasi nire-respeto mo yung colleague mo. Di sabi ni Kaufman, hindi naman kasi kung ano yung nasa batas, alam naman niya yung kalaban niya, alam niya, ganyan kasi dyan sa sistema dyan sa labas. Hindi yan kagaya dito sa bansang Pilipinas na may may padulas. Nasanay ka kasi Maris sa mga padulas. That's the most important thing. We have a duty to carry out. My duty is to do my absolute best for Mr. Duterte, and I hopefully will ensure his acquittal. Mr. Khan's duty is to ensure that justice is done, and I trust that he will do that.
Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. So, yun po ang mga tanong ni Maris Umali na hindi niya mapapaikot yung mga tanong, di ba? Kasi yung mga attorney na yan, nag-iingat yan sa mga isinasagot nila. Kasi mas spoil yan eh. Dapat yan sa korte na yan pag-usapan, di ba? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section. Okay? And guys, tulungan niyo po na i-like at saka i-share itong video na ito para magising-gising yung mga bangag. And at the same time, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV Balitang Totoo. I-search nyo yan sa YouTube ha. At mag-subscribe kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So maraming salamat mga audience. Maraming salamat mga moderators. Maraming salamat sa mga nagpapakape. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.